Isang mapagpalang gabi muli sa inyo mga kapatid. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat hindi po siya magkukulang ng mensahe o panawagan sa panahon po na ating kinalalagyan. Salamat sa Panginoon at ako po'y muling makakapagbahagi ngayong simbang gabi na series na ating ginagawa. No? Sa isang pamilya, kapag may Kristo, tunay na may buhay na ganap at kasiyasiya. So sa gabing ito, muli na namang mahayag ang mabuting balita. Kung naalala po ninyo, nung ako'y nag-share sa inyo noong nakaraang taon, anumang mga handog sa Old Testament ay hindi sasapat upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Alam naman po natin ang dahilan kung bakit ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo sa atin upang tayo ay mapalaya sa kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagpapakita lamang po ito na kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo binibigyan ng halaga. Mga kapatid, dito po may makikita po tayo na apat na pagtanggap. Makikita natin kung paano tinanggap nila Maria, Joseph, maging ang ating Panginoon. At tayo din po, paano din po natin tinanggap. Unang-una po dito, ang pagtanggap ni Maria na maging ina ng Panginoon. Napakahirap siguro nito kay Maria na agad na tanggapin. Pero alam naman po natin na ang anghel ng Diyos ang pumausap kay Maria na huwag kang matakot sapagkat ang dinadala mo ay anak ng Diyos. At naunawaan niya dahil ipinaliwanag nga po ng anghel sa buhay niya kung sino yung kanyang dinadala at nagbigay po ito ng lubos na kagalakan kay Maria. Pangalawa po mga kapatid, ang pagtanggap ni Jose na maging amahan ng Panginoon. So, napakahirap ito sa unang tingin. Una, nagkaroon po ng pagkalito si Joseph dahil nga hindi niya maunawaan ang pangyayari. Pero nung kinausap siya ng anghel ng ating Panginoong Diyos, nagkaroon siya ng tunay na pagkaunawa at nagkaroon siya ng tapang at paninindigan. Tayo po minsan, nung natanggap natin ang mabuting balita, hindi ba minsan hindi agad natin maintindihan? Dahil sa patuloy nga po na pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin, hanggat naririnig natin ang mabuting balita ng ating Panginoon, ito po yung nagbigay sa atin ng kalakasan upang maunawaan natin, upang manindigan tayo sa katotohanan. Pangatlo po mga kapatid, ang pagtanggap ni Jesus na maging tagapagligtas ng sanlibutan bilang isang tao. Ang tanging misyon niya, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang tanging layunin niya ay mamatay sa krus. Ipako sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Teka lang mga kapatid, sino ba yung ililigtas nito ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba tayo po na lumapastangan sa Diyos? Ang sineselebrate natin yung kaligtasan na meron tayo, na merong anak ng Diyos na isinilang upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi kung walang Kristong napako sa krus ng Kalbaryo, malamang lahat tayo, destinasyon natin patungong impyerno. So pang-apat po mga kapatid, ito po yung sa atin naman po ang ating pagtanggap. Kumusta ang ating pagtanggap sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Siya na ba ngayon ang naghahari sa buhay natin? Siya na ba talaga ang tunay na Diyos sa buhay natin? Tunay nga pong napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Ngayon naman po, ang pagtanggap pa rin po ang isishare ko sa inyo. Subalit dinadala po tayo nito sa kalagayan ng pamilya na ating kinalalagyan. So mga kapatid, basahin po natin ang ating pong scripture reading sa gabing ito upang patuloy tayong mapagpala sa panawagan ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 1 verse 18 to 25. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin iyong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria.
Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay ng banal na Espiritu upang patuloy tayong mapagpala. Diyos na dakila at makapangyarihan, napakabuti po ninyo sa buhay namin, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga salitang aming narinig. Ang panawagan mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, tunay nga po sa pamamagitan ng iyong mga salita upang kami ay mapatatag sa pananampalataya. Gabayan niyo po ako, Panginoon, bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo po lagi ang makita sa buhay ko, Panginoon. Maparangalan ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salitang ito at tunay nga po na magdulot ito ng paglago ng pananampalataya ng aking mga kapatid. Maraming salamat po sa gabing ito, Ama. Gabayan nawa kami lagi at matapos namin ang gawain ito na kami po ay tunay na napagpala sa mensaheng nais mong iparating. Purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sa panahon po natin kinalalagyan, tunay nga po na ang mga tao ay busy sa paghahanda sa paparating na Pasko. Sana makita po natin ang kahulugan ng Pasko, mga kapatid. Hindi po ito sa paramihan ng handa. Hindi po ito sa mga Christmas party na naglaganap ngayon, traffic, kaliwat kanan, halos lahat ng mga tao abalang-abala. Pero dapat makita natin ano pa talaga ang mensahe ng Pasko sa lahat ng mga tao. Tandaan po natin, dapat tayo mag-celebrate dahil may isinilang na anak ng Diyos upang tayo ay iligtas mula sa kapahamakan. Yan ang layunin, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabing dakilang pag-ibig ng ating Amang nasa langit. So mga kapatid, ang mensahe po na aking nabasa ngayon, ang pagtanggap. Kumusta po ba ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo? Asaan na si Kristo sa bawat pamilya? Dapat naroon si Kristo sa bawat pamilya na meron tayo. So mga kapatid, yung nabasa natin kanina, babae na idiniklara na wala namang sumiping, ngunit nagdalang tao. Wala pong record na nangyaring yung tanging si Maria lamang po dahil ang kanyang ipinagdadalang tao ay tunay nga na Diyos, 100% God, 100% human. Hindi po ito ginawa ng mag-asawa sa pamamagitan ng sexual na pamamaraan, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos ang luminis sa bahay bata ni Maria at nanahan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, gusto kong dalhin ang mensaheng ito sa pamilyang ating kinalalagyan. So nakita natin na talaga nga namang kakaiba ang kwentong ito. At ayon din naman sa propesya, nagkaroon po ng kaganapan. Sinila nga po ang prinsipe ng kapayapaan dahil ng panahong iyon, talaga nga namang hindi nila naranasan 400 years na parang walang kapayapaan ang bayang Israel. Subalit dahil sa propesya o mga hula ng mga propeta, nagkaroon po ng katuparan. So mga kapatid, idinisenyo ng Diyos ang bawat pamilya. Sa pasimula pa lamang ng kanyang nilikha ay nasa isip na niya ang kalagayan ng bawat pamilya. Hindi mabuti na nag-iisa ang lalaki, kaya ipinagkaloob niya sa lalaki ang katuwang, ang kanyang mapapangasawa. At ang resulta ay ang pagbuo ng Diyos sa unang pamilya. Sa Genesis chapter 2, mababasa po natin mga kapatid, ang pamilyang makadiyos ay modelong pamilya na ginawa niya. Yan yung pamilyang nais ng Diyos. Makadiyos na pamilya. Yan ang nais ng ating Panginoon, ng ating Amang nasa langit. Kung ang pamilya ay pinalakas ng pagmamahalan, ito naman ay pinahina ng kasalanan. Hallelujah. Nung nakapasok ang kasalanan kila Adan at Eva, lahat tayo apektado. Hallelujah. At lahat tayo ngayon ay nagdurusa dahil sa kasalanan na ginawa ng mga ninuno nating si Adan at si Eva. Sa isang pamilya, nakipamuhay ang Panginoong Hesukristo noong siya ay nagkatawang tao bilang Diyos. So ano ba ang ibig sabihin ng pagtanggap? Ang pagtanggap ay nangangahulugan ng pagsang-ayon o pagbibigay ng pahintulot na mangyayari ang isang bagay. To accept means to trust. Ano ang makikita sa isang pamilyang Kristiyano na may pagtanggap sa Panginoong Hesukristo? Makikita natin ang malugod na pagtanggap sa presensya ng Diyos sa pamilya. Mahalaga po ang presensya ng Diyos sa ating pamilya. Gaya nila Joseph at ni Maria.
Ang presensya ng Diyos sa loob ng pamilya ng isang Kristiyanong tahanan ang pangunahing nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa at magkakapatid at ng magulang sa anak. Mahalaga pong balikan po natin ang ating scripture reading kanina ayon sa ating nabasa. Matthew chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Kapag ang presensya ng Diyos naiibsan ang takot at pangamba. So, kung makikita natin ayon dito sa kwento na ating nabasa, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay nagmukhang problema sa mag-asawang Jose at Maria. Bago pa man sila ikasal, iniisip na agad ni Jose na hiwalayan si Maria dahil napag-alaman niya ang pagbubuntis nito. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay nagmukhang problema sa mag-asawang Jose at Maria. Bago pa man sila ikasal, iniisip na agad ni Jose na hiwalayan si Maria dahil napag-alaman niya ang pagbubuntis nito. Ang pagkabuntis ni Maria ay isang iskandalosong usapin, ngunit ito'y napagtagumpayan ng isang makadiyos na pamilya. Tunay na napakahirap ang ganitong kalagayan. Malapit na kayong ikasal, pero bigla mong nabalitaan na nagdadalang tao na yung kapartner mo o yung girlfriend mo. Mahirap na kalagayan na mahirap tanggapin. At kung sasabihin naman ni Maria, ito'y bunga ng Espiritu, mahirap din maunawaan dahil siya ang babaeng ginamit ng Diyos na maging womb ng ating Panginoon. Walang pwede pang makaunawa dito. Subalit, salamat sa pagkilos ng banal na Espiritu o ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Naroon ang anghel upang paalalahanan si Jose na ang binubuntis ni Maria ay siya palang pag-asa ng lahat ng mga tao. So, ang inaakalang presensya ng problema ng isang pamilyang makadiyos ay presensya ng Diyos pala. Kaya kapag may problema po tayo sa pamilya, mga kapatid, do not magnify your problem. Instead, let us magnify God in our problem. Sa problema na meron tayo, makakayanan natin ang bawat problema sa pamilya natin. Tandaan natin ang presensya ng Diyos ay nariyan sa bawat pamilya na kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamilya nila Jose at ni Maria, sa una naging parang problema, pero yung pala ay pagpapala. Kaya nga mga kapatid, gaano man kalaki ang problema na ating dinadaanan, magtiwala tayo na ang Diyos ang ating kasama. Pangalawa po mga kapatid, ano ang makikita sa isang pamilyang Kristiyano na may pagtanggap sa Panginoong Hesukristo? Unang-una, makikita natin malugod na pagtanggap sa presensya ng Diyos sa pamilya. Pangalawa mga kapatid, makikita natin ang malinaw na pagtanggap sa plano ng Diyos sa pamilya. Kung alam natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo maliligaw. At hindi tayo liliko sa napakagandang plano ng Diyos. Huwag tayong sumausaw sa mga kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Lumayo tayo sa anyo ng kasalanan at magpatuloy tayong mamuhay na may kabanalan at makadiyos na pamumuhay. Pangalawang makikita nating dahilan kung bakit matibay ang pamilya nila Jose at Maria ay ang malinaw na pagtanggap nila sa plano ng Diyos para sa kanilang buhay, pagpapamilya. Bago tayo pumasok, especially sa mga kabataan, kailangan alam na natin ang pamilyang ating bubuuin. Ito ba'y pamilya na wala ang Diyos? Dapat ang pamilya na buuin natin, especially mga kabataan, ang Diyos ang dahilan kung bakit kayo bubuo ng pamilya. Hindi lamang ito dahil sa gusto ninyo. Basahin muli natin sa Matthew chapter 1 verse 21 to 22. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maliwanag po ang plano ng Diyos. Hindi niya hahayaan na ang kanyang bayang pinili ay mamuhay sa kasalanan o mapahamak.
Ang plano ng Diyos, napakaganda ng plano ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, nilinaw ng anghel kay Maria at Jose na may malaking bagay na nais mangyari ang Diyos sa kanilang itatayong pamilya. Sila ay parehong gagamitin ng Diyos na instrumento para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ilan sa mga mabababaw na dahilan ng tao sa pag-aasawa ay, una, para masunod ang layaw ng laman. Pangalawa, para sa sariling kaligayahan. O kasama ang minamahal para lang magpayaman. Hindi ba ganyan minsan? Yung mababaw na dahilan ng mga tao. Hindi nila nakita yung napakagandang plano ng Diyos sa pamilya. Kung maaalala po natin nung tayo po'y ikinasal, till death do us part, magsasama po tayo sa hirap at ginhawa. Wala na pong pwedeng magpahiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Ngunit higit pa rito, ang layunin ng Diyos ay para sa sagradong pamilya. Dapat si Kristo ang nakikita sa bawat pamilya na meron tayo. Mula pa lamang sa pagkabata, tayong mga magulang, gagabayan natin ang ating mga anak na makilala nila si Kristo, na may Diyos na nagpapala, na may Diyos na nagpapala sa pamilya. Kaya nga ikaw kapatid, kung ang ikaw hindi mo dinadala ang pamilya mo o ang mga anak mo, na hindi man lang sila nakaririnig o natuturuan ng salita ng Diyos, napakahirap yan. Lalaki ang matigas ang ulo at magiging sakit ng ulo po natin yan. So alamin po natin ang banal na layunin ng Diyos para sa ating pamilya. Ang salita ng Diyos ang kailangan ng bawat pamilya upang matanggap natin ang pinakamagandang plano ng Diyos. Kapag hindi natin alam ng salita ng Diyos, hindi natin magagawa kung ano ang nais ng Diyos o ang plano ng Diyos. Kaya nga dinadala tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na pahalagahan ang bawat gawain. Ang araw ng pagsamba ay sagrado. Dapat bawat pamilya sama-sama sasamba sa ating Diyos na makapangyarihan. Kung kami pong mga pastor ay natutuwa at nakikita namin na ang bawat pamilya pumupunta sa bahay-sambahan, lalo na po kaya ang ating Diyos na siyang unang nagdisenyo ng pamilya. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo nanahan sa pamilya dahil alam natin na ang bawat pamilya ay mayroong gagampanan sa harapan ng ating Diyos. Pangatlo po mga kapatid, ano ang makikita sa isang pamilyang Kristiyano na may pagtanggap sa Panginoong Hesukristo? Malinaw na pagtanggap sa pamamaraan ng Diyos sa pamilya. Kapag hindi po natin nauunawaan ang pamamaraan ng Diyos sa pamilya natin, malamang panay ang reklamo natin. Lahat na lang siguro ng mga tao sisisihin natin. Magsisisihan ang bawat isa. Ang mag-asawa, mga anak, magsisisihan kasi hindi nila nauunawaan ang pamamaraan ng Diyos. So mga kapatid, nakita naman po natin sa buhay nila Maria at ni Jose. Kumilos ang pamamaraan ng Diyos. Nariyon ang plano ng Diyos. Hallelujah! Sa pamamagitan, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, huwag na po tayong mag-antay na kausapin po tayo ng anghel. Nariyan na po ang salita ng Diyos from Old Testament hanggang New Testament. Nahahayag na po ang mabuting balita ng Panginoon. At every Sunday o araw ng pananambahan, nahahayag ang mabuting balita. Kaya nga, napakahalaga, ibinigay sa atin ng Panginoon ang araw ng pananambahan. Dapat sagrado ito sa bawat pamilya na meron tayo. Pahalagahan po natin ang araw ng pananambahan dahil naroon, nahahayag ang salita ng ating Panginoon at kailanman ang salita ng Diyos ang siyang higit nating kailangan. Sa panahon na ito mga kapatid, sa bawat pamilya na meron tayo, dapat salita ng Diyos ang ating tatayuan at paninindigan. Ang pangatlong pagtanggap sa Kristiyanong pamilya ay ang pagsunod sa pamamaraan ng Diyos. Ang mag-asawang Kristiyano ay nakatalaga sa Diyos. Mayroong godly commitment on marriage. Napakahalaga po ang kasal. Mga kapatid, kung Kristiyano ka, dapat, kung wala ka pa o di ka pa napapakasal, dapat ito ang una mong pinaplano. Iayos mo sa harapan ng Diyos ang inyong pagsasama. Dahil Kristiyano ka, alam mo ang salita ng Diyos at alam mo ang pagpapala ng Diyos ay naroroon. Dito ang tungkulin ng mag-asawa ay tungkulin sa Diyos, sa halip na tungkulin lamang sa isa't isa o sa mga anak. Hallelujah. May pananagutan po ang mag-asawa sa harapan ng Diyos. Ang pananagutan natin dapat ang ating pamilya at mga anak, ipakilala ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumaki ang ating mga anak na may takot sa ating Diyos. At tayo mga magulang, kapag tayo po ang naglilid sa ating mga anak ayon sa kabanalan, magpapatuloy ang bawat henerasyon na may takot sa Diyos at tunay na pagkilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga magulang, mga tatay, kapwa ko, nawa, ito po ang makita natin na ang ating mga anak sa murang edad pa lamang
ay gabayan na po natin, samahan po natin sa pagsamba sa ating Diyos. Matthew chapter 1 verse 24 to 25, nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Hallelujah! Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ang pamamaraan ng Panginoon ay ito po'y may kabanalan. Ayaw ng Panginoon na ang pagsasama ng mag-asawa ay walang basbas ng ating Diyos. Mga kapatid, napakasagrado po ng kasal na dapat nating pahalagahan. Mga anak o mga kabataan na nagpaplanong bubuo ng pamilya, dapat Diyos muna ang una. Dapat malalim muna ang pagkilala sa Diyos bago bumuo ng isang pamilya, dahil ang pamilya sagradong itinatag ng ating Panginoon upang mapaglingkuran siya. Ang Panginoong Hesukristo nanahan sa pamilya. Nangangahulugan lamang po ito na napakahalaga ng pamilya, mga kapatid. Ang Kristiyanong pamilya ay tinatanggap ang pamamaraan ng Diyos. Kung papaano pinamamahalaan ng pamilya ay sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa kanila at sinusunod naman nila ang Panginoon. Sa pamilya mayroon tayo, mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin ito. Ang Panginoong Hesukristo mismo na nagpapakita, bagamat Diyos siya, nanahan siya sa pamilya. So, ibig sabihin, ang pamilyang meron tayo, napakahalaga nito sa harapan ng ating Panginoon. Tatay, nanay, ipagsusulit po natin sa harapan ng Diyos kung ang mga anak natin ay hindi natin ipinakilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang daan ng kaligtasan. Mga kapatid, ang panawagang ito dapat matanggap natin sa ating pamilya. Ang presensya ng Diyos, ang plano ng Diyos, at ang pamamaraan ng Diyos. May dahilan kung bakit bumaba si Kristo sa ating kinalalagyan, dahil nais niya na ang buong pamilya ay magkaisa, na naglilingkod at nagtatapat sa ating Diyos. Mga kapatid, naway ngayong Pasko maunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pamilyang mayroon tayo, pagtibayin natin ang pamilya natin na si Kristo ang dapat kinikilala ng bawat isa. Huwag na huwag tayong papayag na hindi makilala ng ating mga anak si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila. May Pasko, may dahilan kung bakit may Pasko. Dahil may Kristong isinilang na magbibigay sa atin ng kaligtasan at magbibigay ng isang buhay na ganap at kasyasya. Nawa, mga kapatid, hindi maging kalungkutan sa iyo ngayong Pasko dahil wala kang panghanda, malungkot ka na at galit ka na sa mundo. Mga kapatid, tandaan mo to lagi. May Kristong namatay para sa iyo, para sa akin, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinilang sa pamilya, iniligay sa pamilya, namatay para tubusin tayo. Buong pamilya, tubusin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ganyan, makapangyarihan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya umurong sa laban, ipinagpatuloy niya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang plano ng Diyos, napakasagrado niyan. Kailangan lamang po natin, mga kapatid, bumabad sa salita ng ating Panginoon upang huwag tayong maligaw sa plano ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, Ephesians chapter 1 verse 3 to 5. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pamilya natin ngayon ay pamilya ng para kay Kristo. At ang ating Ama ngayon ay ang ating Amang nasa langit, iisang pamilyang Kristiyano na walang ibang isinisigaw kundi maparangalan ang Panginoong Diyos sa buhay po natin. Sa pamilyang meron tayo, mga kapatid, kung ano man ang mga butas na hindi pa natin na isusuko sa Panginoon, isuko na po natin, mga kapatid. Mahirap po na hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos sa pamilya natin, mga kapatid. Yung plano ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos, kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil may magandang plano ang Diyos. Nakita po natin sa kwento ng ating nabasa. Sa una, para bang problema?
Pero hindi pala naging problema dahil isa palang pagpapala ang isinilang ang ating Panginoon. So tayo po'y pinili na ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. Tayo po ngayon ay naging bayan na ng ating Diyos o pamilya ng ating Panginoong Jesucristo. So tandaan mo ito mga kapatid, ngayong Pasko, mag-celebrate tayo na tama ang motibo, na tama ang layunin, na si Jesus ang dapat maparangalan sa lahat ng selebrasyon na meron tayo. Hindi tao, hindi sa kung ano-ano man. Kaya nga ang kalungkutan, tanggalin mo sa isipan mo yan. Dapat mag-celebrate ka dahil mayroong Kristong namatay para sa iyo, para sa akin, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na pinananabigan ng Kristiyanong pamilya ay ang makapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa ating Diyos. Tunay po na napakabuti niya at hindi niya tayo pinagkukulang. Pamamaraan, plano at ang presensya ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. Mga kapatid, naway napagpala na naman pumuli tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito lagi, may Pasko na dapat nase-celebrate natin, yung hari ng mga hari, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang malungkot kapatid, magdiwang ka dahil tinubos ka, tayong lahat tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. So naway napagpala po kayo sa isang napakagandang mensahe na naman ng ating Panginoon. Maligayang Pasko sa inyong lahat mga kapatid. Sumayin nyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa. At patuloy nating ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo may buhay na walang hanggan. God bless and God first!